Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Happy Fiesta. Yan, Happy Fiesta sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, Happy Fiesta po. Buong Pilipinas, nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Kaya naman, Happy Fiesta po sa inyong lahat, sa ating lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa kapistahan ngayon ay tungkol sa isang magsasaka na minsan dumalaw sa isang hari. Itong magsasaka na ito, hihingi ng tulong sa isang hari. No? Sapagkat siguro, hindi na sila napapansin. No? Yung mga magsasaka, mga kapatid natin magsasaka, hihingi na ng tulong sa hari. At habang iniintay magbukas ang kaharian, suot-suot ng magsasaka ang kanyang salakot at tsinelas. Kaya naman pagbukas ng kaharian, hinubad ng magsasaka ang kanyang tsinelas at saka pumasok sa loob ng palasyo. Bakit ba naguhubad ng tsinelas? Hello? Pagbibigay galang, no? Naguhubad ba kayo ng tsinelas pag pumapasok kayo sa hindi ninyo bahay? O kung hindi man maghubad, magpagpag man lang ng di ba? Sapatos, di ba? Pagpasok naman ninyo dito sa ating simbahan, pagpag naman, no? Pagpag naman kayo, no? Alam naman natin, ang dumi-dumi ng labas, di ba? Bilang paggalang, no? Side comment ko lang 'yon para maturuan kayo, no? Pagpag, ha? Sige. Itong magsasaka na to, pagpasok, hinubad ang kanyang tsinelas kasi alam niya marumi ang kanyang tsinelas at bilang pagbigay galang. Malayo pa lang, natanaw na ng magsasaka ang hari. Kaya naman, hinubad niya ang kanyang salakot. Bakit ba naguhubad ng sombrero o ng salakot? Paggalang din, pagrespeto. At nang makaharap na niya ang hari, biglang yumuko ang magsasaka. Bilang pagpapakita ng paggalang at respeto sa hari. Nagulat ang mayordomo ng palasyo at ng lahat ng mga tao sa loob ng kaharian nang makita ang hari na hinubad ang kanyang korona. At mas lalong kinagulat ng lahat nang yumuko
ang hari sa harapan ng magsasaka. Lumapit ang mayordomo at binulungan ang hari. Ang sabi nito, "Mahal na hari, bakit ninyo tinanggal ang inyong korona? Bakit kayo yumuko? Nakalimutan nyo na ba? Kayo ang hari?" Sumagot ang hari, "Hindi ko nakalimutan na ako ang hari. Hindi ba ako ang hari? Ibig sabihin, dapat akong higit sa lahat." Ang magsasaka na ito nagpakita ng paggalang at respeto. Kaya naman, dapat kong ipakita ang higit na paggalang at pagrespeto. Kaya ko hinubad ang aking korona at yumuko. Mga kapatid, parang ganito ang aral na nais ituro sa atin ng pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Sabihin nyo nga po, Santo Niño. Para ba ang ating mentalidad ay katulad ng mayordomo na kapag nakakita ng hari, para bang ang mentalidad natin, ang hari hindi dapat yumuyuko? Hello? 'Di ba? Pag dumating si mayor, anong gagawin natin? Uy, paupuin sa harapan. Pag dumating si mayor, uy, kailangan yumuko. No? Na para bang dapat igalang. Tayong yuyuko. At si mayor, dapat hindi yuyuko. 'Di ba? Ganun tayo minsan mag-isip. At nahawa na tayo na para bang dapat ang nakakaangat sa atin, hindi dapat yumuyuko. Ang mga mabababa, sila lang ang dapat yumuko. Tama. Pero hindi yan ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo. Narinig natin sa ating ebanghelyo, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ilan ang alagad ni Jesus? Ilan po? 12. Siguro, kaya sila nagtanong dahil sa dami nila, nais nilang malaman kung sino ba ang una sa kanila. Di ba ganon? No? Kapag madami kayo, sino bang una sa atin? Di pwedeng pantay-pantay tayo. Sino bang number 1? Tama ba? Gusto mo ba number 2 ka? Hello? O di ba hindi nakasagot yung mga number 2? Yung mga number 2 na gustong maging number 2, naku, dapat number 1 ka. Kaya pag may number 1 na, huwag kang number 2. Hello? Iba na ba yung pinag-uusapan natin? Huwag ka kasing number 2. Pinaglalaban mo pa kahit number 2. Huwag. Dapat number 1. Tama ba? Tuloy na ako ulit, no? No? Gusto ng mga alagad, sinong pinakadakila sa amin? Sinong una? Sinong higit? Sinong nangunguna? Di ba ganon sa eskwelahan? Ganon din sa trabaho? Ganon din sa lipunan? Pag pinag-usapan ng higit, pag pinag-usapan ng kadakilaan, sinong una? Sinong nangunguna? Kaya naman, kapag pinag-usapan ang kaharian, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? Hello? Wala? Walang isip? Anong pumapasok sa inyong isip kapag narinig nyo ang salitang kaharian? Hari, di ba? Kasi nasa gitna ng kaharian ay hari. Sa gitna ng salitang kaharian ay hari. Dahil ang hari ang pinaka, nangunguna, at higit sa isang kaharian. Bakit naman hindi? Hindi ba ganon ang hari? Ganon natin tignan? Siya ang pinaka, una, at higit sa lahat. Kahit nung panahon ni Jesus, ganon tignan ang hari. Sinong pinakamagaling, sinong pinakamatalino, sinong pinakamatipuno,
malakas at magaling. Kaya nga, nagulat ang mga alagad ni Jesus nang tawagin niya ang isang bata at sabihin ang sinumang nagpapakababa gaya ng bata ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Malayo sa pag-iisip nila tungkol sa kadakilaan ang kanilang narinig kay Jesus. Dahil noon, ang mga dakila, yung mga marurunong. Sino yon? Mga propeta. Sino pa? Mga guro. Ang mga dakila, yung mga matitipuno. Sino yon? Yung mga mandirigma. Yung mga pinuno. Yan ang mga dakila noon. At nung panahon ni Jesus, ang mga bata hindi binibilang sa lipunan. Dahil mabababa ang tingin, walang maiaambag sa komunidad. Kaya nga, gulat na gulat sila. Pero ito ang kadakilaan para kay Jesus. Hindi sa estado sa lipunan, hindi sa titulo nakatingin, hindi sa kasikatan, kayamanan at kapangyarihan, kundi nakabase sa kababaan ng ugali. Kaya nga ang hamon ni Jesus sa kanila, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Marami sa atin dito, sa lugar natin, naghahari-harian. Tama ba? Sa kalsada lang no? Akala mo hari, akala mo kanila ang kalsada. Tama? Bay, ginawang sala yung kalsada. In-extend ang bahay, kala mo nabili nila. Tama? Pag pinagsabihan mo, galit pa. Tama? May kilala kayo? Sasabihin ko sa mic. Ganyan, di ba? Pakiramdam natin, hari tayo. No? Diyan sa kalsada, kung makabusina, ang lakas. Pag nilingon mo, e-trike lang pala. Bakit? Dito kasi sa atin, sindakan. No? Yabangan. No? Kung maglakad sa kalye, kala mo, may mansana sa kilikili. No? Pero ang liit-liit lang naman, di ba? Kung makapagmura, kala mo sino? Kala mo nabili ang mga tao. Tama? Oh. Ganyan. Kasi pakiramdam natin, pag maliit ka, hindi ka igagalang. Pag maliit ka, no? Tataboy-tabuyin ka lang. Pero ang sabi ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago, sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Tumulad sa hari. Ha? Ay, kanonino, di ba? Ang hari, bata. Mababa. Ito ang hamon ng kadakilaan para sa atin ngayong kapistahan ng Santo Niño. Kung paano bumaba at kung paano tumaas. Dalawang bagay, tandaan natin. Paano ba tayo bumaba o paano tayo mag-downgrade? No? Ibaba mo ang iyong titulo, ang iyong pangalan, ang iyong kasikatan o kapangyarihan. No? Kasi ang tao, magkaroon lang ng pangalan, umaangat na. Magkaroon lang ng titulo, akala mo na kung sino. 'Di ba? Sa bahay, no? Nung hindi pa yan pumapasa sa bar exam, nung hindi pa yan nurse, o hindi pa yan teacher, o hindi pa yan doktor, no? Nauutusan mo. Nakakapaghugas pa ng pinggan. Pero, nung pumasa na, nung attorney na, hindi na mautusan. Tama? Ay, nagtataka yung iba, Father, yung anak ko hindi naman attorney, hindi na mautusan. No? Ay, Nay, yari ka, pag naging attorney na yan, lalong hindi mo na yan mauutusan. Ngayon palang walang sinasabi, hindi mo na mautusan. Bakit? Mataas ang tingin sa sarili. No? Paano mo ba maibababa ang iyong sarili? O, kung ikaw magulang,
Paano mo ibababa ang pagiging magulang kung hindi ka sinusunod ng iyong anak? Kung yung anak mo hindi malapit sa'yo, hindi open sa'yo, sa halip na maging magulang, gawin mo maging kaibigan. Kaibiganin mo. Baka sakali maging malapit sa'yo. No, baka kasi nakikita ng anak mo, stricto ka lagi. No? Pero wag naman masyadong kaibigan, ha? Wag masyado. Kasi minsan ang kabataan, pagka kaibigan na talaga, halos batukan na yung nanay. No, wag naman ganon. No, yung tama lang. No, tama lang. No, baka naman nanay, mapasobra kang kaibigan. No, makalimutan mo, nanay ka pa rin. No, kailangan magturo. O kaya kung ikaw ay teacher, kung takot sa iyo ang estudyante, baba mo konti. Baka pwede mong gawing nanay ka. Paramdam mo na nag-aalaga ka, nag-aalala ka, nagmamalasakit ka. No, baka sakali yung estudyante mapalapit sa iyo. O kung ikaw ay barangay chairman, mayor, pangulo, kung tingin napakataas mo, baba mo konti. Sa halip, baka pwede ka maging ama. Ama ng lipunan. Kasi kapag ama, naaabot, nakakausap. Pero alam ko naman yung mga naghahari-harian, yuyuko lang yan pag meron ng kailangan. Tama? O, di ba? Yung mga mayor natin ngayon, mga may posisyon, kailan yan yumuyuko? Ayun. Doon mo lang naaabot. Doon mo lang nakakamayan. Pero kapag naluklok na, nakikita mo ba sa lansangan? Hindi. Pag nakita mo, kailangan mo pang bigyan ng upuan. Pag nakita mo, kailangan mo pang yumuko. Hindi ba? Wag na tayo lumayo. Marami rin sa atin ganyan. Dito, sa lugar natin, maraming feeling hari. Feeling hindi kailangan ng Diyos. Di ba? O, kailan na lang yan mangangailangan ng Diyos? O, pag may sakit, kailan pa? Pag may patay na, no? Kailan pa? Pag gutom na, pag hiwalay na ng asawa. Pero nung masaya sila, wala. Oh. Hello, sa mga nasa barangay, magsimba naman. No, 'di ba? Oh, kahapon lang 30 ang aming first communion. No? 30 ang communicants, di dapat 30 din ang parents. O kung dodoblehin mo, 60, dapat 90. Asan sila ngayon? Wala. Mamaya makikita, alas 12. Bakit? Alas 12 may bigayan na naman ng simbahan. Yan. Diyan na naman pupunta kasi may kailangan. Oh, pero hindi ganun. Magbago ka na. Downgrade. Ibaba mo ang iyong pangalan, titulo, kasikatan at kapangyarihan. Pero, meron ka ring dapat itaas. Meron ka ring dapat i-upgrade. Ano yon? Ang iyong ugali, katangian, at kasanayan. Ito naman yung dapat inaangat. Yung ugali na mapagmura. Alam mo yung taong nagmumura, napaka-cheap. Hello. Yung mga nagmumura, ang cheap. Bakit? Kasi ang mga nagmumura, yun yung mga hindi marunong ng tama at mali, ng masama at mabuti. Yung mura ng mura, nagulat lang, mura. Naku, ang cheap. No? Iangat mo naman yan. Ugali mo. No? Itigil mo na yung pagmumura. No? Dito sa atin, naking parang music na sa akin yung mura No? Parang ba't ganun? No? Iangat mo naman ang iyong ugali. O kaya yung mga pinapanood mo sa social media, no? Ang dami, kung ano yung prank-prank, yun ang mataas ang views. Tama ba? Ano matututunan mo doon? Ha? Iangat mo naman yung uri ng pinapanood mo. No? Manood ka naman nung makabuluhan. Yung meron kang matututunan. Oh, kayong mga kabataan, wala na kayong ginawa kundi mag-games. Oh, nagtuturuan pa, no? Iangat mo naman yung uri ng yung libangan. Anong pwede mong gawin? Mag-sports kayo. Ha? Sa sports, matututo kayo. Matututo kayo ng disiplina, matututo kayo ng time management, lalakas ang yung katawan. Diyan sa video game, wala. Ha?
itaas ang uri at kalidad ng ugali. Kung noon, magaling kang mag-sorry, iangat mo. Magpatawad ka naman. Kung noon, ikaw ay magaling magpasalamat, iangat mo. Ikaw naman ang magbigay. 'Di ba? Maraming paraan. Pwedeng iangat ang iyong kalidad ng ugali, katangian at kasanayan. Mga kapatid, ang kapistahan ng Santo Niño ay isang pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mababa. Ang Diyos bumaba sa pagiging tao. At hindi lang naging tao, binaba pa ang pagkatao. Naging bata. Bata, ibig sabihin, mababa. Madaling abutin. Bata, ibig sabihin, mababaw. Madaling unawain. Kaya hindi totoong sinasabi natin ang hirap abutin ng Diyos. Hindi totoong ang hirap unawain ng Diyos. Dahil ang Diyos naging bata. Mababa para abutin. Mababaw para madaling unawain. Kung di mo maabot ang Diyos, kung hindi mo maunawaan ang Diyos, isa lang ang ibig sabihin, napakataas mo. Ikaw ang bumaba. Ito ang kapistahan ng Santo Niño. Ang Diyos na naging tao, nagpakababa, at bumaba, naging bata. Amen. Amen.